Sa bawat paggising natin sa umaga, tila ba may bagong laban na naghihintay? Mga pagsubok na hindi inaasahan, at mga toksong nagkukubli sa bawat sulok, isang katotohanang nakapagpapaalala at dapat nating isapuso, ang paglaban sa kasalanan ay hindi lamang isang simpleng pagpipigil sa sarili kundi isang espiritual na digmaan na nangangailangan ng matinding pagbabantay, panalangin, at paghahanap ng lakas sa Diyos. Dahil sa kanyang tulong lamang tayo magtatagumpay laban sa mga tukso at panlilinlang ng kaaway na naglalayong sirain ang ating relasyon sa Kanya. Madalas tayong madapa at manghina sa gitna ng laban, ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay laging handang magpatawad at magbigay ng panibagong lakas sa mga taong nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Ito ang payo ko sa inyo base sa katotohanan. Huwag ninyong hayaang lamunin kayo ng guilt o ng pakiramdam na kayo ay walang pag-asa, dahil ang Diyos ay may pangako na hindi niya tayo hahayaan na subukin ng higit sa ating makakaya, at laging may lalabas na paraan para makatakas sa tukso. Diretsahan lang tayo, sa panahon ngayon na tila madaling balewalain ang mga kasalanan at pagtakpan ang mga pagkukulang, dapat nating maintindihan na ang ating responsibilidad ay maging tapat sa Kanya, kilalanin ang ating mga kahinaan, at patuloy na lumaban ng may pananampalataya. Tandaan ninyo, ipinahayag mismo sa Biblia na lumayo kayo sa kasamaan, at gawin ninyo ang kabutihan, na siyang pinakamalinaw na utos. Huwag ninyong sayangin ang inyong buhay sa paghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na panandalian lamang o sa paghahanap ng katwiran sa paggawa ng mali. Ang tunay na mananampalataya ay may kakaibang tapang dahil alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat laban. Sa huli, mare-realize ninyo na ang pinakamahalagang desisyon ay ang pagtalikod sa kasalanan at pagyakap sa kanyang katwiran, kaya simula ngayon, manatili kayo sa kanyang salita, maging mapagmatsyag sa mga tukso, at hayaan ninyong ang kanyang espiritu ang magbigay sa inyo ng lakas at gabay upang mamuhay ng may kabanalan, dahil iyan ang tanging paraan upang magkaroon ng tunay na kalayaan at kaligtasan.